Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay magmomonitor po ako ng battery. Yung battery po ay RD starting na po siya pag dating ng umaga. Itong tractor head na to, Howo na 420. So kailangan po siyang mapalitan po ng battery kung talagang hindi na po siya pwede. So nagpalit po muna ako ng tubig ng battery. At ngayon po ay minomonitor ko po kung kaya po niyang magpa-start. Pero isang oras na po mahigit ang pag-start ng makina. So kailangan po umandar po siya pag pinatay ko siya, dahil pag hindi po siya umi-start, kailangan na po siyang palitan ng bago. So dalawa po yung battery ng tractor head na to. 24 volts po siya. So isang battery po ay totally dead na po siya. So ibinaba ko at pinalitan ko naman ng isang battery na medyo luma na rin. Kaya yung dalawa pong battery na yon ay parehas pong luma, bali pinagpares ko po sila. At i-confirm ko po kung sa dalawang battery na yon ay kung pwede pa rin po bang magpa-start ng makina once na pinatay ko po ito ngayon. So pagmasdan ko po ngayon kung kaya pa siyang gamitin. So titingnan po natin yung actual po na battery, kasi parehas ko po pinalitan ng battery solution para malaman lang po kung talagang po pwede pa sila. Kasi yung mga nagdaan pong ni-reading ko po itong battery ng tractor head na to ay pasado po siya. Kaya ang ginawa ko po, pinalitan ko po ng bagong tubig, para bagong-bago po yung tubig, para malakas yung niya, yung impact niya sa pagdating po ng pag-charging niya ng kuryente. At yung isa naman po ay pinalitan ko rin po. Kailangan malalaman po natin to kung talagang parehas pa silang pwede. So kapag hindi po pwede, kailangan ko na pong ibaba siya para palitan na po. Sasabihin ko na po sa amo ko na kailangan pong magpalit ng bagong battery. Ito po yung charging voltage nya. Maganda po yung charging nya, ang output po ng alternator. So itong voltage po na to, ito po yung papasok, supply sa battery. So wala pong kaduda-duda na may problema po yung charging system. So yung battery lang po, kung kailangan na maging maganda po yung pag-charge niya, kasi maganda po yung charging ng alternator. Kailangan po gumana po yung battery, yung dalawang pinalitan ko po ng battery solution. So ito po yung minomonitor ko. Yan. So 28.5 po, or almost 29. So yan po yung magandang charging output po ng alternator. Puntahan po natin yung battery. So ito po yung isang battery na may sira na. Ito siya. At ito po yung original na battery rin na medyo okay pa siya. At ito po galing po ng ibang sasakyan, at medyo okay pa po siya noon, pero ipinartner ko po sa original na battery at itong isang battery. So kapag hindi na po umukay ito, ay parehas ko po silang papalitan. Once na pinatay ko po itong sasakyan na to, itong makina, dapat po umi-start siya. Pero once na hindi po umi-start, so ibababa ko na po ito para mapalitan na po ng bago. Ayan po, nagpalit ako ng battery solution.
At nag-test din po ako ng hydrometer tester para ma-confirm po yung mga battery cell niya kung okay po ba siya. So ito po ay papatayin ko na po siya. Ito po yung charging voltage niya. So kapag pinatay ko po, dapat po papalo po siya ng mga 25 volts. Or wag po siyang bumaba dito sa 24. Kasi kung bababa po siya ng 24 volts, so ibig sabihin hindi talaga po siya po pwede yung battery na yon. Sa charging system po ay wala po tayong problema. Doon lang po sa battery kasi gusto po ng amo ko na baka kaya pang ma-recover yung battery. So ito naman po yung ginagawan ko po siya ng paraan. Pinaparisan ko po ng battery na luma din siya pero medyo okay pa naman po. Siguro kung talagang kailangan siyang palitan, gusto siguro ng amo ko na kailangan mo na ma-remedyohan kung kaya pang remedyohan. Pero kung hindi na po, nasa pag-check ko na po to kung talagang pwede pa po siya o hindi na. So ito po, papatayin ko siya.
kasi mahigit na po nga isang oras umaandar to, at naka RPM po ng mataas, naka revolusyon siya. So yung current po ay mataas-taas na rin po yung naipasok niya sa battery. So try po natin patayin. Switch on po natin yung battery para makita natin yung battery voltage. Hindi na po siya output ng charger, ng alternator, kundi battery voltage na po. Yan na po yung actual battery voltage niya. I-on ko po yung susi. Ito po, may chance po siya na pwede pa yung battery kasi nag 26 volts po siya. 26 sa 32, 30, 28, 26. So 26 po. Pero hindi po nangangahulugan na 26 volts siya. Baka yung current naman po, magkaiba po kasi yung current at saka yung voltage. Ito po yung voltage po, yan po yung electrical pressure po ng battery. Yan po yung voltage, pero yung current po, yung nilalaman po ng kuryente sa loob po ng nai-imbak po sa loob ng battery. So kahit mataas po yung voltahe, kung wala naman po siyang current, so useless din po itong voltahe po na to. Baka isang crank lang, wala na po yan. Bababa na po siya ng mga 22 volts or 20. So itatry po natin kung uubra siyang umistart siya ng maganda. Start natin. So kung nakita po natin ay nagbe-blink-blink po siya, medyo pahirapan po siya. So ngayon lang po, kapapatay ko lang siya, ay hirap na hirap siyang umistart. So lalo na po kung hanggang kinaumagahan pa, mas lalo na po siyang hindi start. So malaki na po ang chance na talagang kailangan siyang palitan. Or mayroon pa po isang option. Since umandar po siya pero nahihirapan siya, baka kailangan pa rin pong i-travel siya para mas maganda po yung pasok ng kuryente sa battery. So yun na lang po ang itatry namin kung uubra siya. Pero sa ngayon po, dapat po pag buhay ng makina, dapat hindi po nahihirapan kasi kapapatay ko lang po ng makina. So nangangahulugan po talagang pahirapan na po, kailangan na po siyang palitan. Pero kung ita-travel po itong ng malayuan, baka mag-imbak pa po siya ng kuryente sa battery, baka may chance pa rin po siyang magamit. So yun na lang po ang iti-test namin kung sakaling i-travel ng malayuan yung tractor head. So malalaman po kung kaya pa niyang magkarga ng current. So ganun lang po. Kung sa akin lang po, kailangan na pong palitan, pero depende po kasi sa amo, kasi yung amo din kasi gusto niya makatipid din siya. Pero ang sa akin po, baka abutin kasi sa pang long distance, lalo na malayuan yung biyahe nito. So mas maganda po kung papalitan na. Pero kung ang gusto naman ng amo ko na ayaw pa niyang papalitan, so depende na po sa kanya. Pero yung sa akin po, for safety, kailangan na po siyang palitan. Pero may isang option pa na kailangan i-travel siya ng i-travel para pumasok po yung load current sa battery. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.